Sa unang pagkakataon mong marinig, baka mapansin mo, ang buong pangalan ni Jose Rizal ay tila kakaiba. Mahaba, marangal at puno ng tunog Espanyol. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. 6 na salita, isang pangalan. Ngunit sa likod nito, nakatago ang kasaysayan ng isang bayan na pinagsama ng pananampalataya, kolonyalismo at hangaring makalaya. Noong ika-19 na siglo, sa ilalim ng pamahalaang Espanyol, ang mga Pilipino ay hindi malayang pumili ng sariling pangalan. Marami sa ating mga ninuno ay walang apelyido. Tinatawag sila batay sa kanilang ama, lugar o trabaho, gaya ng Juan anak ni Pedro o Maria Tagailog. Dahil dito nagkaroon ng kalituhan sa mga tala ng buwis, binyag at kasal. Kaya't noong taong 1849, ipinalabas ng Gobernador General Narciso Claveria y Saldua ang isang kautusan na tuluyang nagbago sa kasaysayan ng pagpapangalan sa Pilipinas, yung Dekretong Claveria. Sa ilalim ng kautusang ito, lahat ng Pilipino ay kailangang pumili ng apelyido mula sa isang opisyal na talaan na tinatawag na Katalogo Alfabetico de Apellidos. Layunin nitong ayusin ang mga record ng populasyon, buwis at pagkakakilanlan ng mga mamamayan. Mula sa mga pangalan ng santo, halaman, lugar at salitang may mabuting kahulugan, pumili ang bawat pamilya ng kanilang bagong apelyido. At dito nagsimulang magbago ang kasaysayan ng mga pangalan ng Pilipino. Ang mga apelyidong tulad ng De la Cruz, Santos, Bautista, Flores at Mercado ay nagsimulang lumaganap sa buong kapuluan. At sa Calamba, Laguna, isang pamilya ng mga edukado at masisipag na magsasaka ang pumili ng pangalang iyon, Mercado. Ang pamilya iyon, Mercado. Ang lolo sa tuhod ni Jose Rizal ay isang insik mula sa Fujian, China, na nagngangalang Domingo Lamco. Pagdating niya sa Pilipinas, siya ay naging Kristiyano at bininyagan sa pangalang Domingo Mercado, isang apelyidong nangangahulugang palengke. Isang pangalang simple, ngunit marangal, sumasagisag sa kabuhayan, sipag at kasipagan. Ang kanyang mga inapo ay naging respetadong pamilya sa Calamba. Isa sa kanila ay si Francisco Engracio Mercado na kalaunan ay magiging ama ng pambansang bayani. Ang kanyang asawa naman ay si Teodora Alonso Realonda, isang babaeng marunong, edukado at may dugong mestiza. Mula sa kanya nagmula ang mga apelyidong Alonso at Realonda. Sa panig ng ina ang Alonso ay mula sa kanyang ama, si Lorenzo Alonso, samantalang ang Realonda ay idinagdag pagkatapos ng Dekretong Claveria. Ang Realonda ay hango sa salitang real na nangangahulugang hari o tunay. Noong panahong iyon, karaniwan sa mga edukado o ilustrado na pumili ng mga apelyidong may tunog Espanyol bilang simbolo ng edukasyon, kultura at mataas na antas sa lipunan. Kaya nang ipinanganak si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, taglay na niya ang isang pangalan na nagsasalita ng kasaysayan, relihiyon at kolonyal na impluensya. Ngunit may isa pang bahagi ng kanyang pangalan na kakaiba, Rizal. Alam mo ba na ang Rizal ay hindi orihinal na apelyido ng kanilang pamilya? Tama, ito ay idinagdag lamang ng kanyang ama, si Francisco Mercado. Noong lumalago ang kabuhayan ng mga Mercado, nagsimulang mapansin sila ng mga praile at ng pamahalaang Espanyol. Dahil sa kanilang kayamanan at edukasyon, ilang kamag-anak ni Francisco ang napagbintangan na kasapi sa mga kilusang laban sa pamahalaan. Upang makaiwas sa panggigipit at pagdududa, ginamit ni Francisco ang isang bagong apelyido, Rizal. Ang salitang ito ay mula sa Espanyol na Rizal, na nangangahulugang luntiang bukirin o lupang sumisibol, isang simbolo ng kasaganahan at pag-asa. Kaya't sa ilalim ng pangalang Rizal, ipinanganak si Jose, isang batang lalaki na kalaunay magiging sagisag ng muling pagsibol ng isang lahi. Bawat bahagi ng kanyang pangalan ay may malalim na kahulugan. Jose, mula kay San Jose, ang ulirang ama ni Jesus. Protasio, mula kay San Protasio, isang martir ng simbahan. Rizal, naman, ang bagong apelyido ng ama, simbolo ng luntiang buhay. Mercado, ang orihinal na apelyido ng kanilang angkan, sagisag ng sipag. Alonso Realonda, tanda ng pinagmulan sa panig ng ina. Kapag pinagsama, ang kanyang pangalan ay nagiging kasaysayan ng Pilipinas sa maikling anyo. Isang pinaghalong pananampalataya,
kolonyalismo at sariling pagkakakilanlan. Noong panahon ni Rizal, ang mahaba at Espanyol na pangalan ay tanda ng edukasyon at mataas na katayuan sa lipunan. Ang mga Pilipinong ilustrado ay gumagamit ng ganitong mga pangalan upang ipakita na sila ay sibilisado o may pinag-aralan. Ngunit sa kabila ng tunog Espanyol ng kanyang pangalan, si Jose Rizal ay nanatiling Pilipinong-Pilipino sa puso. Ang kanyang mahaba at panyagang pangalan ay naging sandata sa kanyang pakikibaka, hindi espada, kundi panulat. Sa ilalim ng pangalang Rizal, isinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, mga akdang nagpagising sa diwang makabayan ng mga Pilipino. Ang pangalang ginamit upang umiwas sa mga Espanyol, ang siyang naging pangalang kinatatakutan nila. Ang kahulugan ng Rizal bilang luntiang bukirin ay tila isang propesiya. Dahil tulad ng bukirin, si Rizal ay naghasik ng mga binhi. Binhi ng kaisipan, ng kalayaan at ng pag-asa. Mula sa kanyang mga akda, tumubo ang kamalayan ng isang lahing matagal nang natutulog sa ilalim ng pananakop. At tulad ng mga palay na sabay-sabay tumataas kapag panahon ng anihan, ang mga Pilipino ay sabay-sabay ding bumangon upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang Rizal ay hindi lamang apelyido, ito ay naging metapora ng pagbangon ng isang bansa. Ngunit heto ang kabalintunaan, ang pangalang Espanyol na ibinigay sa kanya sa ilalim ng kolonyal na sistema ang siyang ginamit niya upang hamunin mismo ang kolonyalismo. Ang pangalan niyang dapat ay tanda ng pagsunod, naging sagisag ng paglaya. Ang apelyidong ipinili upang umiwas sa mga Espanyol, naging pangalang kumakatawan sa revolusyon ng kaisipan. Mula sa pagiging isang batang Kalambenyo, naging inspiration siya ng isang buong bansa. Mayroon, higit isang siglo na ang lumipas. Ang pangalan ni Rizal ay nakaukit sa ating mga paaralan, kalsada, lungsod, at maging sa ating mga puso. Ngunit iilan lamang ang tunay na nakaalam kung gaano kalalim ang ugat ng kanyang pangalan. Sa bawat pagbigkas natin ng Jose Rizal, binabanggit natin hindi lamang isang tao kundi isang kasaysayan ng lahi. Ang Protasio ay paalala ng pananampalataya. Ang Mercado ay sagisag ng kasipagan. Ang Alonso Realonda ay tanda ng karangalan ng pamilya. And ang Rizal ay simbolo ng bagong buhay, ng pag-asa para sa bayan. Ang mahabang pangalan ni Jose Rizal ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng mahabang kasaysayan ng ating bansa. Isang kasaysayang puno ng pananampalataya, pag-aangkop at pakikibaka. Mula sa dekretong Claveria hanggang sa kanyang kamatayan sa Bagumbayan, ang kanyang pangalan ay nagsilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng mananakop at ng lumalaban. At sa huli, ang pangalang Rizal at tasininibanit ay tayapon naktitan na minsang ginamit upang magtago ay naging liwanag na nagmulat sa isang bayan. Kaya sa tuwing maririnig mo ang pangalang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, alalahanin mo, hindi lang ito pangalan ng isang tao. Ito ay buod ng kasaysayan ng Pilipinas. Isang alaala ng ating mga ugat at isang paalala na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa haba ng pangalan kundi sa lalim ng pag-ibig mo sa iyong bayan.